narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin sa ating natatanging dula, may pangako. Ang bukas. Sino nga po na tinutukoy mo, Manang Gloria? Sino? Ikaw! At para malaman mo, hindi ka tunay na Bustamante. Kaya huwag ka mag-reyna-reynahan dito sa asyenda. Lumugar ka kung saan ka dapat lumugar. Bawiin mo ang sinabi mo! Sabihin mo hindi totoo yan! Sabihin mo! Hindi ko na babawiin ang nasabi ko na dahil yun ang totoo. Sampit ka lamang dito. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin! Dahil sa mga atraso ko sa'yo! Sinasabi ko lahat sa'yo dahil gusto kong ipamukha sa'yo na ngayon. Pare-pareho na lamang tayo ng katayuan dito sa asyenda. Katulad ka na rin namin na pinulot lamang sa lupa. Hindi! Sinungaling ka! Hindi ako naniniwala sa'yo! Bakit hindi mo tanungin si Ernest? Para mas malaman mo ang totoo. Talagang tatanungin ko siya at kapag napatunayan kong hindi totoo ang sinasabi mo, palalayasin kita rito! Anong nangyayari dito? Bakit ang gulo-gulo ng buong bahay? Ang daming basig na gamit. Si Susette Ernest, nagwawala. Hindi namin maawat. Nasaan si Susette? Nasa kwarto niya. Doon naman nagbabalibag ng kung ano-ano. Susette! Bakit mo sinisira ang kasangkapan? Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw ang dapat kong tanungin kung bakit alam ni na Manang Gloria at Manong Tino na ampon lang ako. Pero bakit ako? Hindi ko alam. Bakit hindi ka sinabi sa akin, ha? Bakit ginagawa niyo akong tanga? Susette, pwede ba? Huminahon ka muna. Pag-usapan natin ang lahat na maayos. Pamuntaan sa paninira ng mga gamit. Titigil lang ako kung sasabihin mo sa kanilang hindi yun totoo. Na hindi ako amponin ng mama at papa na magkapatid tayo. Na tunay na dugong Bustamante ang nanalaitay sa mga ugat ko. Magsalita ka, Ernest. Gusto ko marinig sa'yo ang totoo. Susette, please. Bakit hindi ka makasagot? Totoo ba ang sinasabi mo? Susette, pwede ba? Huminahon ka muna. Pag-usapan natin ang lahat na maayos. Pamuntaan sa paninira ng mga gamit. Titigil lang ako kung sasabihin mo sa kanilang hindi yun totoo. Na hindi ako amponin ng mama at papa na magkapatid tayo. Na tunay na dugong Bustamante ang nanalaitay sa mga ugat ko. Magsalita ka, Ernest. Gusto ko marinig sa'yo ang totoo. Susette, please. Bakit hindi ka makasagot? Isa pa, ampun. Totoo ba ang sinasabi nila, Ernest? Ha? Na hindi nga tayo magkapatid, ha? Naampon lang ako? Ang mabuti pa, ayusin mo muna ang sarili mo. Baka masaktan ka pa sa ginagawa mo. No! Hindi yun ang gusto kong marinig sa'yo! Susette, saan ka pupunta? Gabi na, bumalik ka rito! Ayoko! Ayoko makausap kahit sino sa inyo! Susette! Huwag mo saksakan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Patawarin mo ko, Ernest. Hindi ko lang napigilan ng galit na matagal ko nang kinikimkim kay Susette na lasunin niya si Divina. Bumalik sa alaala ko ang mga kasalbahihang ginawa niya sa akin dito sa asyenda. Manang Gloria, sana hindi na lang humantong sa nalaman pa niyang ampon siya nila mama at papa. Magulo na rin kasi ang isip ko. Inakala
Inakala ko, malalaman niyang ampon lamang siya. Baka sakaling magbabago na siya ng trato sa amin. Palipasin muna natin ang nararamdaman niya. At due time, mag-normalize rin ang emosyon niya. Ako nang umiinig sa mga nagawa niya. Pagpasensyahan mo na rin ako, Ernest. Masyado akong nag-emotional. Si Divina. Bumalik sa alaala ko ang mga kasalbahirang ginawa niya sa akin dito sa asyenda. Manang Gloria, sana hindi na lang humantungtong sa nalaman pa niyang ampon siya nila mama at papa. Magulo na rin kasi ang isip ko. Inakala ko, malalaman niyang ampon lamang siya. Baka sakaling magbabago na siya ng trato sa amin. Palipasin mo natin ang nararamdaman niya. At due time, mag-normalize rin ang emosyon niya. Ako nang humihingi ng paumanhin sa mga nagawa niya. Pagpasensyahan mo na rin ako, Ernest. Masyado akong nag-emotional. Sa lahat ng napakasakit, yung hindi niya ako irespeto. Lalo na nga't wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Naunawaan po kita, Manang Gloria. Maraming salamat, Ernest. Kamusta na si Divina? Ngayon nalabas niya sa ospital. Sinundo na siya ni Tino. Sige, kayo na muna ang bahala sa kanya pag-uwi. Tsaka na kami mag-uusap. May nakaschedule pa akong meeting sa mga bayan ng plantasyon dahil malapit na ang anihan. Wala ka bang plan B? Betchin lang nga kasi yun. Tignan mo, nahilo lang si Divina. Sumakit lang ang tiyan. Tapos, nakauwi na ulit ng asyenda. Nakialam kasi si Manang Gloria. Naisugod tuloy sa ospital. Ang dami kayang veg na itinaktak ko sa gatas niya. Kontrabida talaga sa buhay mo yung matandang yun no? Noon, pag ganun na nga yun kung umasta. Akala mo, anak niya ako kung disiplinahin niya ako eh. Kaya nga inis na inis ako sa kanya. Ang masaklap lang, dahil dun sa ginawa mo kay Divina, naungkat pang ampun ka lang. Yun nga nagpapagulo sa isip ko ngayon eh. Dahil kung ampun nga ako, marami na mababago sa katayuan ko sa hasyenda. Tsak na pati yung lahat ng manang iniwan sa akin ni na mama at papa. Baka makahati ko pa sa mga yun, yung sip-sip na si Divina. So, gusto mo pa rin mawala sa landas mo si Divina? Natural! Yun ang gusto ko talagang mangyari. Kung ganun, kailangan mo siyang mahalin. Ha? Mahalin paano? Anong ibig mong sabihin? Di ba nga, may kasabihang keep your enemies closer. Oh, wag mo sabing hindi mo pa rin gets.